kayo mga po. Thank you po. Alright? Upang formatong pasimulan ng ating programa ngayong umaga, atin po munang pakinggan ang panimulang mensahe ng ating mahal na Pangulo. Please welcome with a big round of applause to President 3, Dr. Marian P. Katahay. Isang makakalikasang umaga sa ating lahat. Good morning, everyone. Happy Valentine. Dapat araw-araw ay happy tayo. Dahil kung hindi, iikli ang ating buhay. Maliban sa iikli ang ating buhay, papangit tayo. Kaya dapat lagi lang tayong nakangiti. At lagi lang tayong masaya. Bakit? Sapagkat sa mukha ng bawat isa sa atin ay nakikita natin ang pagmamahal ng Diyos. At sa tuwing tayo ay nakakadaog palad ang bawat isa, dapat maipadama natin ang pagmamahal na iyan. Allow others to see Christ in us, in everything that we do, in everything that we say, and even in our faces. Okay, so, we will always be inspired if our hearts are full of overflowing love. Because it's love that makes the world go round. Pero kung wala daw pera, it will not go round. Hindi po. Ang pera po ay instrumento lamang para ma-express natin to the max ang pagmamahal na nag-uumapaw sa ating mga puso. But love really reigns in us because we are children of God. And God is love. If there is one thing that is unique in Marinduque State College and in Marinduque is that all of us in Marinduque are what? Are very religious. Some are even pious. And so if we are, then Christ is with us every day. Hindi maiiwasang merong mga challenges, merong mga trials, but we end the day smiling. And I always believe that if people are happy, they are doubly or triply productive in the workplace. And that is why we are where we are now as an organization. So ngayong araw ay pang-ilang taon na ba? Pang-5 taon. Nagkakamali ba ang Morse? Pang-5 taon na ng ating love affair with Mother Nature. At ginanap natin ito sa iba't ibang campuses. Ginanap din natin ito sa iba't ibang lokasyon. Because when we instituted and launched this project, tandang-tanda ko pa, ang talagang konsepto natin ay from rich to real. Natatandaan po ba ninyo yun? Saan nga natin prenoklama yan? Sa Torrejos. Dahil doon tayo unang na-launch ng proyektong ito. So, I want to congratulate everyone for sustaining this project for the last 5 years. And I hope you will continue this in the next 5 years more, so that the next line of leaders and the next line of employees and students in Marinduque State University will sustain this project, not because we launched it 5 years ago, not because we sustain it, but because we have instilled in their hearts the love for Mother Earth. And the love for Mother Earth is one of the best expressions of our love for each other, for our colleagues, for our family members, and for ourselves. Hindi po ba? Hindi po ba? Opo. Ayaw nyo yatang maniwala eh. Okay po. So, ganun lang po kasimple yun. We need not be expensive in our expression of love. May nagpadala nga po sa akin ng ano eh. Anong pipiliin mong matanggap ngayong Valentine's Day? Bouquet of flowers
or sangsang. Sabi ko, eh, bouquet of flowers po eh. Kung magkano mo yung sangsang bigas, 2,000 ano, 2,000 worth of bouquet of flowers. Sabi niya, bakit? Hindi ka naman practical. Si Dr. Edwin Monares ang nagpadala sa akin ang message na yan. The founder of the Save Me movement. Sabi niya, bakit? Eh, araw-araw po, may bigas sa bahay eh. Pero walang bouquet of flowers. Why? We want a special day to be special. And if we want it special, something that is not ordinary, something that is not received every day, is what we need in expressing it. Pero po, dahil nga makakalikasan tayo, sabi ko, what bouquet of flowers? Tanim sa paso ang iregalo nyo. Marami, kahit saan pwede nyong kunin. Di po ba? Na ang ibabayad lang natin ay 100, 150. Nagtanong na actually ako. Isang paso na po yun ng bougainvillea. So yun lang po. So lahat ng gustong magregalo sa akin sa Valentine's Day, hindi po kayo pinipuwersa. Yun ang dalhin nyo. Bougainvillea po na nasa paso. Bakit? Gagamitin po kasi natin yon when we put up the park in front of the gate. So, yun po yun. Nakalala ko ng birthday ko, pinahirapan ako ng School of Education. Ang ibinigay ba naman nila sa akin ay yung mga succulent plant. Aba, ang hirap naman mag-delay every other day. Ano po? Pero nakaka-relieve ng stress. Stress reliever po. So again, if you want to give something to somebody special, make sure that it will be a stress reliever. Po. So, yun yung mga tips na binibigay ko sa inyo. Pero yung mga asawang lalaki, wait daw ha, huwag kayong magkakamali na hindi bigyan ng bulaklak ang inyong mga asawa. Ipinananalangin kaya yan ng mga wife. Sana naman maalala ng husband ko na bigyan ako ngayon ng bouquet of flowers. Anyway, Valentine ngayon. Mr. Rodelas, si Mrs. Rodelas ay nangangailangan yan. Mike, sa sobrang stress ni BBAA, bigyan mo naman ng bouquet of flowers. Sir Lantita, si Mrs. Lantita, practice na preparation para sa centennial. Si Sir Noli, alam kong hindi ka mahilig magdrama, pero pakiusap, bigyan mo si Mrs. Ruiz ng flowers ngayong Valentine's Day. Ano ba ang nakalimutan ko? Sir Hinel, kasama si Sir Hinel? Bigyan mo ng bulaklak si Ma'am Mayla. Nasaan si Narsing? Si Narsing, dapat bigyan si Morse ng bulaklak. Pagkatapos pagkabigay ng bulaklak, buhatin at ibagsak sa kama. Okay po. But seriously now, seriously, sometimes, sino pa nandyan? Ay, may humihilig dito sa gilid. Paano naman daw yung mga walang asawa ay si Marvin na lang daw at si Dr. Montaron ang magbibigay ng bulaklak. Oo, suportado mo yan. Kasi Sir Raven, tumataas ang kumay. Sino bibigyan mo? Letter K? Yung letter K niya ay K
Ma'am. Sir Nelson, anong tinatawa-tawa mo dyan? Si Mother, bigyan mo si Mother. Si Sir Jomel, hindi ko na yan. Sikreto yan kay Sir Jomel. On a serious note, my dear colleagues, sometimes because we are very busy, we forget to express love in simple ways. Mamitas lang kayo doon sa garden is Proclabay, doon sa research park, ang dami doon. Ay nako, you will make the day beautiful of the recipient of those flowers. Huwag mo lang ubusin kasi wala nang hahapunan ang mga bila-bila. Sir, may Proclabay. Again, yung mga babae, expressive yan. Pero ang mga lalaki, makakalimutin yan. Parang sinasabi nila na, araw-araw naman kitang mahal. Meron pang isa, may nakita akong shining smile. Ma'am Joy, bigyan mo ng flowers, chocolates, bawal kasi si Sir Homer. Tayo ngayon sa kaharian ni Dr. Homer Montejo. Pero kung natanggap niyo na yung letter ko sa inyo about Dr. Montejo, as one family, let us express our love by sharing what we can from the generosity of our heart for the dedication of Sir Homer. So, pinuntahan ko po siya ng isang araw. Alam kong may pera siya. Sabi niya, pinag-ipunan ko po ito. May 200,000 yabang eh. May 200,000 po ako para po paghanda nito. Hindi ko lang siya masagot. Kulang yung 200,000 mo. Pero sana hindi magamit yung 200,000 na yun. It's our duty being a family to share the burden of our co-worker being a member of this big family. So, pasensya na po kayo. Ang sabi ko, voluntary contribution. Pero nagsabi ako ng amount. And you can go beyond because the angiogram is 80,000 pesos. After the angiogram, we don't know what will come next. So, para bang, kung maganda ang resulta, pang-travel sa abroad ni Ma'am Joy at saka ni yung nakatabi nilang 200,000, Ma'am Joy? Yun ba yung sabi sa akin nung pumunta po ako ng ombudsman, nung may mga anonymous letter, nakipag-usap ako sa isang lawyer doon, kumonsulta, sabi ganito, mag-ipon ka ng 50 to 100,000. If this is really a case, then you will use that to pay your lawyer. But if it will not, may pang-travel mo na yun. So, ganun, treat mo yun sa sarili mo. So, thanks God, we were able to survive 4 years and started another term without any case in the ombudsman, in the Sandigan Bayan, etc., in civil service. Kaya maganda pa na kumukuha ng clearances dahil nakakatulog ka. Sabi ko, salamat naman. Wala pala. Ano po? So, bakit natin narating at bakit hindi nag-progress yung mga pang-aatake galing sa labas? Because we stood as one strong Marinduque State College family. And I believe that truth will always set us free. Kung ano lang yung totoo at ang katotohanan, yan lagi ang mananaig. So masaya tayo at mag-rejoice tayo ngayong Valentine's Day as we celebrate, as we express it with a day with Mother Earth. Dahil po, wala nang hihigit pa na masaya sa araw na ito, kundi tayo. Bakit? Ay malaya tayong nakakapag-express ng ating pagmamahal sa isa't isa at sa ating inang kalikasan. Kaya, para po may mga
partner tayo ngayong umaga, inimbitahan ko po ang Agria. So, pwede pong tumayo si Rafa. So, Rafa has been a very good friend, no? And saludo po ako dyan kasi lagi lang masaya pag si Rafa ang kasama mo eh. Diba? Diba, sir? Nandito rin po ang representative ng MASEC. Tumayo ka na. Okay. Forever partner din po natin ng MASEC. Sino pa? Alam ko si... Siyempre, tinahanap ko na nga si Sister Ives na ang ating Pedro ay masipag din po na lagi natin kasama sa lahat ng ating mga krimen ginagawa sa ilang kalikasan, hindi krimen. Okay po. So, maraming salamat sis for joining us today. And all of you, no, na hindi kamot sa ulo at padyak sa paa ang natanggap natin. I even am very happy when you get excited every February 13 or 14. Ay, ma'am, ano pala ang ating saan tayo sa love affair natin? So, that excites me. So that, if ever I leave MSC, I challenge you to continue this because of our, not mine, of our legacy. It's part of our legacy na pwede nating ipamana sa mga susunod na henerasyon. At ang pangarap natin, di ba pangarap natin, that every graduate must be an advocate. Ang bawat graduate natin ay mapagmahal sa kalikasan, ipaglalaban ang kalikasan, at pangangalagaan ang kalikasan. At nakita sa atin yon ng ating mga graduates, ng ating mga estudyante. And hopefully, they will multiply it in their workplace and wherever they will be in the next phase of their journey. I am very inspired seeing everyone excited that this day will come. So, i-enjoy po natin ito. At pag nagtanim po kayo ng kawayan, ay ganito ang sabihin nyo, ibinubuhos ko ang pagmamahal ko sa punong ito para po mabuhay. Yun po yung sikreto kung paano nabubuhay ang tanim. Ibinubuhos ko po ang pagmamahal ko sa tanim na to. Ang mamatay na tanim, hindi sumunod. We want also to express our thanks and appreciation to Marinduque News Network, represented by Santino po. Santino talaga. Good morning po. Good morning po. So, pinapunta po siya ni Myong para siya po ang live visitor. Sir, ano po? So, thank you very much, Thank you, sir. Thank you. Naalala niyo yung Santino? So, pag tumingin kayo sa kanya, parang may hilo. Diba? So, lahat ng dalangin at wish ni Santino ay natutupad. So, ngayong araw, I want to request a minute of silence from all of you, and let's pray together for the fast, complete healing and recovery of our brother, Dr. Homer Montero. We lift up to you, Lord, all our prayers as one family. Our hearts filled with love as we beg you that you stretch your healing hand to our brother, Dr. Homer Montejo, for his complete healing and fast recovery. This we ask
In the mighty name of Jesus. Amen. Walang dapat manahig sa ating mga puso, kundi pagmamahal. Kung nais nating maging masaya sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating bahay, kahit yung ating mga asawa ay may amoy na, hindi pa rin po tayo. Loves pa rin natin sila. Kahit pumulang na ang ngipin, hindi pa rin po tayo. Loves pa rin natin po sila. Alalahanin nyo na ang pag-aasawa ay parang mercury drug yan. No return, no exchange. So, ganun din po sa inang kalikasan. Ganun din po. No return, no exchange. Finally, I challenge you all. Just what I did last week. Donate a blood. Ay, hindi na ako pwede bukas eh. Kasi I have to wait 3 months before I can do it again. Donate a blood. Your blood. A part of it. Huwag nyo naman ipaubos. Huwag. Ang sabi nga po, when we are asked to give and when we are asked to donate, give it all. Huwag lang kung blood letting. Huwag. Okay. So, share your blood to save life. So, maraming salamat po sa ating lahat. Nagbigay na po, pinahawa ko lang kasi umuulan pa kanina. Ngayon po, binigyan na tayo ng magandang panahon. Hindi ko na po ito pahahabain. Ano po? So, we are all ready to go out and plant. Buhusan ng pagmamahal pag tayo'y nagtanim. So, sino ang mga tao sa likod nito? Si Nina, no? Si Gerard, ano ba? Ryan, si Marvin, sila po yung mga may kagagawa nito. Kaya pag hindi kayo nag-enjoy, sila ang batuhin ninyo. Bakit po? But I am sure we will all enjoy in this activity. So God bless us all. Let love reign in our hearts, in our workplace, in our family, and in our community. Be positive always. Because it is in being positive that we enjoy life. Smile because it is contagious. Thank you very much. Maraming salamat po, Dr. Manny. Sa punto pong ito, maririnig naman po natin ang mensahe ng isa sa ating mga espesyal na panauhin. Siya po ay a representative from MASEC. She is the Executive Secretary and Secretariat Head. Salubungin po natin mga sibaka. Masigaw palakpakan, Mrs. Elizabeth Anglo. Makakalikasang umaga po sa ating lahat. I really congratulate ma'am for the organizing of this activity. Actually, napakaganda po ng activity ngayon, lalo na po yung tema, People Reconnecting with Nature. At dito po sa ating venue ngayon, nandito tayo sa Mine Out area ng Kapayan, na CMI. It's really, we have to reconnect with the nature here. Opo, at isang malaking avenue na makaka-reconnect tayo ngayon, yung gagawin pong pagtatabi mamaya ng mga puno. Ayan. At yung ano po sa internet, nabasa ko sa internet, merong 4 na magandang hakbang ang reconnect and the importance of reconnecting with nature. Una po, explore with nature. Yan, hindi ko nakikita si Ma'am Dory. Kasi yung partner namin dun sa Protected Area Management. Ano po, sa Tumagabog. Yan, napakagandang
nag-reconnect po sa area ng protected area, ng Marinduque Wildlife Sanctuary po. Kung saan makakahinga po ng maginhawa, balanse, init, hangin, lamig, at we really appreciate the beauty of nature in the protected area. Yun po ay parang almost 8,000 hectares yung protected area na yun. At pangalawa, yun pong valuing the nature. Paano po ba natin binavalue ang nature? February 5, meron po kaming roundtable discussions on the issue of mining. Paano natin mapupursue ang application, ang fighting po, yung paghabol ng justice against Marcopper, Placerdom, and Barrick Gold. At dun po, hindi ko nasasabihin kung sinong government officials, pero nung tinatanong po sila ni Bishop, do you have any position against mining? Wala pa po silang position against mining. At kailangan pa daw po na sila ay magkaroon ng referendum. Oh, so paano po binavalue ang Kaligas? So samantalang kitang-kita mo na buong Marinduque is already affected by the mining operations. At yun nga po, yung mismong research na ginawa ng MSc with Mapua Institute, di ba nakita natin doon na buong Marinduque, even the indirectly affected municipality is already contaminated with heavy metals. So, wala po bang impact sa atin yung mining? Mas pinapahalagahan pa ba natin yung economic value ng mining over the nature and over the people who are really yung umaasa po already dependent with the nature. Yun. At pangatlo po, develop connection with other beings. Tayo po ay may interconnectedness. Ano po? Hindi tayo mabubuhay nang wala ang ating kapwa. At lalo hindi tayo mabubuhay nang wala ang nature. Sabi nga po ay kailangan ng tao ang kalikasan, pero ang kalikasan hindi niya kailangan ang tao. Meaning, mag-e-exist ang kalikasan kahit wala ang tao. Ano po? And then, powerful learning from nature. Kailangan pa ba tayo tumanas ng iba pang mga mining disaster para matuto? Di po ba? Ang dami-dami pong potential mining disaster na pwedeng mangyari sa Marinduque. Dahil yun nga pong mga abandoned structures nila on the top of the mountain ay mga sira na po. Anytime ay pwede na po siyang umigay at maulit ang mga disaster. So, wag na sana natin pong intayin na may mangyari pang hindi maganda para lang po tayo matuto. Okay. Yung nire-request po na i-highlight sa aming talk ay yung po the love for God is the love to protect the environment and save humanity. Simple lang naman po yung love for God na pwede natin gawin. Yun po, pagsunod natin. Yung pagsunod natin. Yung pagsunod natin sa mga tagubilin ng ating Panginoong Diyos, yun yung totoong pagmamahal natin sa kalikasan. Di po ba kung babalikan po natin yung history of creation, how God perfectly created
paradise. At sobrang haligi tayo ng Panginoong Diyos. Dahil sinigurado niya na mabubuhay na po tayo bago niya tayo nilikha. At napakagaling na arkitekto ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda po ng order ng ating kalikasan. From bridge to rift. Yung pagkakaayos ng ating kalikasan. Pero, dahil tayo yung mayroong rational being, tayo yung ginawa niya steward. Tagapamahala, co-creator lang tayo, pero kung ang treatment natin sa mundong ito ay tayo yung may hawak ng mundo at kaya natin paikutin ang mundo sa ating mga kamay, well, hindi yan pagmamahal sa ating kalikasan. Uubusin natin ang ating kalikasan. Paganyan ang tracking natin. Okay. So, sa amin pong organization sa MASEC, dahil MASEC is a church-based, environmental, non-government organization, kami po laging nakasentro yung mga gawain din po namin sa pagmamahal sa Panginoong Diyos. Lahat ng ginagawa namin nakasentro din po sa Panginoong Diyos. At bago kami maggawa ng isang activity, may reflection session para ma-remind tayo. Ma-remind tayo ano na ba yung ginagawa natin sa ating kalikasan. Kung tayo ay sumunod lang po sa ating Panginoong Diyos, nung tayo ginawa niyang steward of creation, hindi sana tayo mag-disconnect, hindi tayo mag-detach. So ngayon, kailangan na natin mag-reconnect. Kaya, napakaganda po yung thing ngayon na meron tayong acceptance. Na mayroon na talagang grabing pagkasira ng ating kalikasan at kailangan natin mag-reconnect ngayon para mapanauli yung ganda po ng ating kalikasan. Pero, as environmental steward, hindi po madali yun. Yun nga lang pong simpleng pakikinig natin ngayon, hindi pa natin magawa. How much more? Kung paano tayo kikilos, hindi nga po tayo nagbibigay ng ating sarili para makinig sa isang salita sa mga makaikling sandali lamang. Ano po? So, mahirap po ako maging environmental advocates. I really appreciate Dr. Romani. Matagal na po namin ka-partner ako particular, si Ma'am, bago pa lang siya pumunta dito sa Marinduque ay magkasama na po kami. At si Sir Ruiz, yan po ay isa rin sa naging teacher ko sa Enward, Sir. Yan. At si Prof. Labay, yan yung isa sa mga partner ng MASEC po na yun yung nagturo din po sa amin kung paano maging environmental advocates. So, kailangan po natin ng awareness bago tayo magkaroon ng critical mass. Ano po? Yung po critical mass, ibig sabihin ay hindi na kailangan pagsabihin pa tayo na huwag magtapon ng basura, huwag magputo ng puno, huwag magsunog, huwag lasunin ng kapaligiran, at meron na tayong pusa para magsalita kapag may nakikita tayong mga hindi magandang ginagawa sa ating kapaligiran. Natuto tayong ipagtanggol ang kapaligiran. Mahirap po yun. At karanasan po yun ng MASEC. Napakahirap po ng trabaho ng MASEC. Kailangan i-educate mo po ang mga tao. Lalo na yung mga kabataan po na sila susunod sa generation. Kalaban po ngayon yung internet, yung cellphone, wala na po silang isang time man lang na i-appreciate ang kagandahan ng kapaligiran. Totoo po yan, nakaka-disappoint po talaga. Yun. And then, magkakaroon lang po siya
na-aware, pag na-aware na yung mga tao, mauunti-unti na siyang kumilos. Ano po, unti-unti pa lang siyang kumilos at makita niya yung socio-economic value ng kalikasan. Ano po? And then, saka pa lang magkakaroon ng environmental ethics. Kumbaga, yung simpleng balantang ending, hindi na natin itatapos sa labas ng bintana ng jeep. Minsan po talagang umaaray talaga ako. Minsan mga teacher pa, naka-uniform, kaya ako nasabing teacher. Ay siya, nagtapon ng basura sa labas ng ano. Ay, aray. So, ang daming kailangan nating gawin. Ano po, para magkaroon tayo ng environmental action, environmental advocacy. And then, bago pa tayo magkaroon ng behavioral change. Ang hirap po baguhin ang kaugalian at kaisipan ng tao. Napakahirap po. Yan. And then, halimbawa na lang po, siguro ito yung finally po, balik po tayo dun sa issue ng mining. Alam niyo po ba nung una, nung nagtapon ng basurang mina sa Calandan Bay, way back 1975 to 1991, ang mga mangingisda po doon ay mag-isa lang na nagsisisigaw. Wala akong nakikinig sa kanila kundi si Bishop Lim, yung namatay na Obispo Lim, unang bishop ng Guam. Sinamahan po sila sa Malacanang para magreklamo. Pero dahil si Marcos during the time, wala pong nangyari sa mga petition. And then, nangyari uli ang disaster sa Mukog naman, Sir Dodi, sa atin po. Ano? Yung pagkawasak ng Magila-Gila Dam. Doon medyo na-aware na ang tao sa epekto ng mina. Pero hindi pa rin po masyado. Kanyanan pa rin po yan. And then, yun na nga po nangyari yung mine spill sa Quack River noong March 24, 1996. Naging international issue po siya. Na-highlight sa mga media sa buong mundo. Kaya po, doon pa lang nabuksan ang mga mata ng mga tao. Nasarahan ang mina at nagkaroon na tayo ng declaration ng 50 years mining moratorium. So, pinakailangan pa nga po na tayo ay makaramdam. Ano po, ng kakupit. Pero, grabe na po ngayon ang distraction. Nagsimula po ako sa MASEC ay 1990s. Pagka-graduate ko ng 1990, dito na po ako nagtrabaho sa diocese, sa MASEC. Nagtuturo na po kami dati ng global warming. Global warming pa po dati yun. Hanggang ngayon ay naging climate change. Kasabay po noon yung sustainable development. Pero, yung global warming naging climate crisis. At ano na po ngayon? Climate emergency. Kaya, our Pope Francis, the Holy See is calling the attention of all people around the world para mag-unite tayo, no matter what religion. Doon po sa kanyang encyclical letter, Laudato Si, to protect our common home. Ang Marinduque po ay sentro ng Pilipinas at very fragile po ang ating probinsya. At napakaliit. Kaya kung hindi po natin ito iingatan, ay baka po wala nang matira sa susunod na generation. So kaya, sana po tayo bilang mga teacher po ay lagi po natin isama po sa ating pong mga pagtuturo sa mga bata dahil nga po mga bata ay napakahirap na po talagang makinig sa usaping pangkapaligiran. Sana po matouch natin madalas
ito pong pagmamahal sa ating inang kalikasan. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Beth. So, si Ma'am Beth po ay nag-represent ng MASEC. She comes in behalf po of Father Arvin, who had to attend to an equally important business trip. So, sa punta naman po ito, pakikinggan naman po natin ang mensahe from another one of our special guests for this morning, our Provincial Environment and Natural Resources Officer. Please welcome Ma'am Imelda Diaz. Isang makakaligat na umalang po sa ating lahat. Pasensya na po, gusto ko humingi ng apology medyo technically. Kasi I supposed to attend meeting in Balar, pero hindi ko talaga pwedeng biguin yung ating friendship. Si Ma'am, si Prof. Mean, syempre, mas importante siya sa akin kaysa sa meeting. Sa Balar. Kaya you notice, mukhang iba yung outfit ko sa inyo po. So, pasensya na. Anyway, I can still na kahit po nakaganito ako. Kahit nga nakagawad, tatanim ako. So, again, isang makakalikas at magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko po alam talaga na merong opportunity to talk. Silang naman naman. Pero I is opportunity na rin. Dito na rin ako sa hindi kasi po alam talaga exactly what will be this, kung ano yung program this morning. But then, nung nakita ko po talaga yung invitation ng MSC, yung love affair with Mother Nature, ay talaga lang, sabi ko, talagang bilib na ako sa MSC. Lahat na yata ng klase ng advokasya na tungkol sa environment, ikakabit nila yan kung anong merong activity. Halimbawa, bukas, araw daw ng mga puso, di ba? So talagang kinunik yung tema doon. Kaya, I salute yung MSC sa pangunguna ng under the leadership of our President, Dr. Manny. Talagang, palakpakan naman natin si Doc. At syempre, ako, MSC family. Yung sinasabi ng ating kasamaan sa MASEC, parang narinig ko yung na ako nagsasalita sa sinasabi niya. Kasi DNR, as we all know, yan yung mandato namin. That is our mandate. Yung, of course, management and protection of our environment and natural resources. And along the ways, marami din kami nasasaan. Kasi baka sabihin nyo masyado kaming mahigpit or talagang for example na lang, yung tumatabo, yung sinasabing Marinduque protected area natin. That is the only remaining protected area in the province of Marinduque. And sad to say, even there is a PAMPI, may Protected Area Management Board composed of all the LGUs and stakeholders. Pero, alam niyo ba, just recently, nakahuli kami ng mga nagpuputol ng puno, yung mga lawaan, ganyan. Can you imagine naman, it's inside the protected area. Okay lang sana kung siya ay hindi protected area, no? Kung medyo patatawarin pa siguro namin kung private land, ang pagkukulang lang nila, they forgot to secure a cutting permit. Forgot hindi excuse yun. So, sumasakit na rin po ang ulo ko dahil sa usaping basura, usaping lupa, at usaping, yun nga, yung sa mga puno, pangangalaga ng ating kagubatan. Anyway, baka tanghalin tayo, pero talagang naano kasi ako na magsalita kahit paano.
Dito sa Marinduque, ang napansin ko naman, etong tungkol sa advocacy sa environmental protection, marami talagang matulong ang DNR. Of course, sa government side, kami talaga yung lead agency, pero ramdam na ramdam namin ang suporta ng ating mga ibang grupo. Kahit yung Agrea, yan ay suportahan kami niyan. Marami, even yung media. Alam niyo ba ang media? Ang laki ng role sa amin. Kasi minsan, dahil sa kakulangan din namin ng manpower, hindi naman namin naiikot din at nakapatrolya yung ating mga ibang lugar. Medyo undermanned din kami. We only have around 100 employees. At yan ay indicator namin ang buong Marinduque. Lahat halos ng permit na may kinalaman sa natural resources, kami ang nag-evaluate at nag-i-issue. So, ang media, ang role nila sa amin, taga-sumbong yan. In fact, sa media namin, sa Facebook, sinasabi, may nagtatampak po ng gano'n, may nagpuputol po ng gano'n, may nagsusunog po ng gano'n. So, nakakatulong sila. So, palakpakan naman natin yung ating media. So, balik tayo, no? Dami ko na yata sinabi. Let's go back to the, dun sa tema nyo na reconnected na. Ang totoo nun, from the very start, ang tao ay bahagi talaga ng ecosystem, di ba? Alam natin yun, sa atin tayo eh. Kaya, tama na yung tema nyo na reconnected. Kasi siguro, somewhere, somehow, ay nadidisconnect pa tayo. Ganun ba ang ibig nyo sabihin, ma'am? Nadidisconnect tayo because of our action, yung mga bad practices natin. So from now on, siguro, i-revisit lang natin, tignan natin, and let's start sa ating mga sarili. Yung discipline po, yung sinasabi natin, kung tayong dakdak ng dakdak, let's kumbaga, walk na to. At sinabi ko na bawal magtapon ng basura, ng basura sa maling lugar. Diba? Kaya ngayon sabi ko sa office, bawal yung plastic diba? Sabi natin bawal ang plastic. So, dapat yung mga refillable na water container gamitin namin sa office para maging model naman. So, yun po, kami po may programang tayo ang kalikasan. Kung may maganda kayong mga practices, i-enroll natin and we will recognize your effort. Before I end, kasi baka gusto nyo nang magtanim, pero nakukuha ko yung oras nyo. Okay lang ba, ma'am? Gusto ko lang po i-emphasize ulit yung advocacy natin for the environmental protection. Pamalagaan po natin ang ating kalikasan kasi yan ang ating tahan. Diba? Kaya nga yung kanta ng, yung DNR hymn, diba sinasabi doon na inang kalikasan ating pangalagaan kasi siya yung ating tahanan. So kung ang tahanan niyo ba ay madumi, gusto niyo bang tumira doon? Diba? O sabi ni Dr. Rema, no? So, diba? So talagang hindi talaga magandang tumira sa isang lugar na madumi. Diba? Hindi yan siya maganda sa ating kalusugan. So before I end, as I said, yun nga, i-promote natin yung ating advocacy. Tuloy-tuloy pa rin ang environmental protection. Pero, may gusto sana akong i-share flowers. Yung flower, di ba? In-emphasize kanina ni Doc Bean, yung kahalagahan ng flowers. Alam niyo ba na kaya ko sinagot ang aking asawa kayo na ex-boyfriend ko, Kasi, ang sabi ko kay Lord, pag may nagbigay sa akin, abay gawin kong estudyante ako, hindi ako nagka-boyfriend. Kaya kayo mga estudyante, ako mga estudyante dito. Huwag kayong mag-boyfriend para matataas ang mga grades nyo. Pero tumanggap kayo ng admirers kasi yung admirers nyo, utusan nyo na mag-research para sa inyo. Diba? Kaya ulo-ulo ang grade ko sa UP. Kasi may taga-research ako. Yung mga soldiers natin, gano'n, huwag yung sagutin, huwag yung makipag-boyfriend para madami silang nag-a-assist. Ito talaga, yung tungkol sa flower, sabi ko, sana Lord,
Lord yung dasal ko. So, yung asawa ko ngayon, kaya ako Mrs. Diaz, yun, nakatanggap ako ng white roses. So, I said yes. Kaya lang yun, ngayon, hindi ka happily married na hindi pa rin siya nakakalimot magbigay ng flowers, pero of different colors. Ayan. Sa lahat ng occasion, pati yung Women's Month, nagbibigay siya ng flowers sa akin. Kaya yung bansa ko prize, sa inyo na yun, akin yung flowers. Pero promise sis, bibigyan kita ng buhay na halaman para tuloy-tuloy siya pamulak ng ano. At nung nasa Europe din po ako, nakatulong sa aking pag-recover kasi na-accidente po ako nung nag-schooling ako sa Netherlands. So for 8 months ba yun? 2 months na naman ako yung simento. So partially medyo na-disable ako, hindi ako nakakapag-bisikleta. Vehicular accident po yun, tumansik ako habang nagpapahig. So, alam niyo ba na yung flowers, hindi ko naman talaga mag-uukilid yan. Pero when I was in Winnipeg, mahilig ang mga European sa pagbibigay ng flowers. So every day, may classmate ako or kasama ko sa church na nagbibigay sa akin ng flower. At pakiramdam ko, nakatulong siya sa, yung may healing effect siya. So tuwing umiiyak ako, kasi may snow, tapos nag-iisa ako sa aking place. Pag nakikita ko yung flower, natutuwa ako. Yung parang, alam nyo yun, yung parang sumasaya ako. May healing effect siya. Totoo yun. Psychologically man yun or kung ano man yun. Pero it helped a lot for me. Kaya nung na-assign ako sa Marinduque, at dito pala ay kung naman ang butterfly, sabi ko, ay talaga lang pinagtag po si flower at si butterfly. O, di ba? So, yun lang po, I will get this talk na and I hope na yung mga project ng MSC, especially yung may kinalaman sa inangkalikasan ay patuloy natin suportahan. By the way, I want to congratulate also the President and all the officers of MSC kasi yung mga graduates nyo naman ay nag-perform well sa aming opisina kasi some of them na-hire na namin as permanent, some of them ay mga contractual. So thank you and good morning. Thank you po, Ma'am Arnie, for your message and for taking the time po to join us sa aming event despite your busy schedule. Right, ngayon naman po, mapapakinggan naman natin ang mensahe ng Communications Director ng Agria. Isa po itong organization dito sa ating pong province whose mission is to bring back dignity to our farmers and preserve the environment at the same time. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Rafael Segura. Good morning po. Good morning. Rafa na lang po ako. Ako ay proud na MSC Brata. Pangkakan niyo naman ang isa. Kanina pagpasok ko dito, yan daw ang guest speaker, sabi sa akin ng mga kasama ko. Sabi ko kay Sir, opo, nung nandito po ako, sakit sa ulo po ako ng din. Sinanawag yung din ako. Ngayon guest speaker na daw. May palit na po akong tanong, ano po breakfast niyo kanina kumain? Kamote. Oatmeal. Healthy. Ako di pa nag-breakfast eh. Ang first kong kain, alas 12 yung kain. IF na eh. So imagine ninyo, yung harapan ninyo ay may plato. At meron kanin, fried rice. Imagine nyo ba? May fried rice. May kamatis. May suka. May itlog. At may longganisa. Sarap ba? Bongga na, pangmayaman. Kasi malapit na ang Valentine's. So dapat masarap ang pagkain. So tanggalin nyo ngayon yung suka, tanggalin ang kanin, tanggalin ang sausawan. Ang itira nyo lang ay fried egg at longganisa. Imagine niyo ngayon sa harapan ninyo may manok at may baboy. Sa kanilang dalawa, sino ang involved?
sa inyong breakfast at sino ang committed sa inyong breakfast? Parehas lang naman, di ba? Parehas? Totoo ba? Sa araw ng mga puso, tanungin natin, ako ba'y committed sa love or am I involved sa love? Ay sa ating pagtatanong ngayong araw, ako ba'y committed to God or am I involved? Naintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Palawakin natin ng konti. Tingnan mo mabuti yung fried egg. Kailangan mo ng manok para may egg, di ba? Gagawin na ng manok, may hapon yan. Uupo. Yan, may itlog na. Diba na? Tama? Eh ang baboy, pwede ko bang sabihin sa baboy na pahiram muna ng isang picture? Ahiwain ko muna. At gagawin ko ng ganisa. Lagyan na lang natin ng betadine para bukas naman yung ibang pa. Ganun ba? So kailangan mamatay ng baboy para mabigyan ka ng ganisa. Tama po ba? So whatever we do in love, in planting, whatever we want to pursue in life, we ask ourselves, ako ba'y manok o ako ba'y baboy sa araw na ito? Magpakababoy tayo. At alam kong magbababoyan tayo mamaya dahil malulupaan at mapupunikan tayo lahat. Diba na? So, nalibot ko na po ang ASEAN region, nag-aral ako sa New Zealand, nag-talk na ako doon. Pero pagkaharap ko, ang mga taga-NSCP kaba ko lagi. So, mag-expect ko itong araw. Anong araw na matagal na? 2018 po ako graduate, 2012 ako pumasok, pero very familiar po lahat. At family ko po kayong lahat. Natutuwa po ako sa inyo. Naiyak ako pag nakikita ko kayo. Sa dito, ewan ko ba? Yung graduation ko nga bago ko maglakad sa stage kasi 6 na taon po ako sakit ng ulo ng tennis. Ito lang po yan. At magbuo po tayo ng fraternity, fratting single. Hindi na po single. College po, hindi ko ako nag-girlfriend. Nag-boyfriend. Magtatanim tayo ngayong araw ng kawalan. Po ba? Alam po ba natin lahat yun? Maliwanag po ba sa lahat yun? Ang una ko kanina, tinanong ko kayo kung anong kinain ninyo ngayong umaga. Pina-imagine ko sa inyo sa pagkain. Ngayon naman, silently you answer me. Ilang taon ka na? Huwag mo sabihin sa akin. Imagine niyo yung age nyo ay lumulutang sa ibabaw ng inyong noo. Ay sir ng tita, lagi yung pinapatawag tita. Mr. Senyo, ano na naman ginawa mo? So imagine na inyong edad. Sabi sa batas, may batas po sa Pilipinas na ang tawag ay RA 10176, Arbor Law of the Philippines, Arbor Day Act of 2012. Ang sabi doon, as long as you are a Filipino citizen, you are able-bodied, at walang kapansanan, you are required by law to plant 1 tree per year. So yung age nyo, minus 12, ang tanong ngayon, ilan na ang utang mong lupa? Okay? Hindi mo kasama dito yung, ay sir, paano mo po nagplano ng tree planting? So lahat po ng tinanim nila, carry over to you. Hindi ganun yun. Ulitin natin ha, yung age mo, considering you're a Filipino and you're able-bodied, age mo minus 12, yun ang utang mong puno. Pero dahil hindi naman ganito siguro marami ang punong tinatanim natin, pang-share tayo. Final po is, ay ma, nasa stars ako sa inyo, pinakabahan ko talaga dito sa parang may great actor. Kayo po lahat ay nagtuturo, iba-isa. Ako po, sinasabi ko ulit ay proud na NSC group.
Lagi ko pong sinasabi sa aking diploma or resume, lagi na upo na MSc. Kahit may MSc Palmerston North University siya, MSc ang nauunahan. Kaya sabi niya si dito ko nakilala yung mga kapamilya ko. I put myself in the family. I involve myself. At marami kong salamat sa inyo. Ang bilang paghahandog ko naman, bilang ako ng training director ng Agrea Farm School, na meron na rin Agrea Farm School and Farm sa Siargao. Magkatayo na rin kami sa Thailand, meron na rin sa Myanmar, sa lumalawak na po ang Agrea. Ino-offeran ko po kayo na free training on 3 courses: organic agriculture production, agriculture crops, at pest management for vegetables. Free po yun. So, kailangan nyo lang ay pumunta sa aming Facebook page at pwede nyo pong makuha yun ang walang bayad. Free po. Again, free. Para naman lahat tayo ay NC2 passers after. So, NC2 po yun. Free po yun. And finally, ang gusto ko talagang sabihin, maraming bagay tayo pwede itanim sa buhay natin. Pwede tayo magtanim ng galit. Diba na? Magtanim ng buot. Diba? Ng tiro. Ang pinirmahan ni Ma'am Carol yung POR. Mabuti na malis ka na. Ay ma'am. Namumula ako dito. Pwede ka magtanim ng sama ng loob. Di po ba? Isa sa mga babae, tayo ang tinataniman after 9 months. Anak tayo. Diba po? Sa mga boys, tayo naman ang nagtatanim para may paternity leave after 9 months. Marami tayong pwedeng itanim sa buhay. Pero tatlo po ang pinaka-importante natutunan ko bilang 37-year-old na mamamayan. Una, itanim natin ang mga paan natin ng sobrang lalim. Para kung saan man tayo buti ng ating galing, ng talino, kahit humangin yan, hindi tayo mabubuhay. Ano po? Wherever you go, you need to put your feet very deep para yung roots mo very low. Humble lang tayo lahat. Kahit po, napakahaba ng iyong title, kung ang ugat mo ay hindi mahaba, wala din. Tama po ba? Pangalawa, ibaon natin ang ugat natin sa loob ng ating pamilya. Diba? Kasi pagdating ng panahon, nung pinanganak ka, kasama mo nanay mo. Tatay mo nag-aabang, malaki pa. Malaki na. So, ano man ang mangyari kay Sir Luis? Thesis kay Sir. Ito thesis advisor po. Ilang beses po balikin. Ang pamilya po ang ating balikan. Hindi yan, ewan ko ba, ngayong panahon na to, ang pamilya ay hindi uwian. Ang pamilya ay balikan. Kapag hindi na natin kaya, saka tayo umuwi. Totoo po ba? Kapag hindi na natin alam ano bang gagawin ko, naway naman ang buong mundo. Kasi pala natin naaalala ko. Nay, ayaw ko na. Diba ganun? Tama po, umiyak. At pangatlo, mahirap magtanim sa hangin, pero itanim natin ang ating puso sa Kanya. Ito din niya. Meron dyan siguro agnostic or atheist. Kaya hindi kayo spiritual, okay lang, walang problema. Pero itanim natin ang sarili natin sa paniniwala na one day, hindi ko sinasabing bukas, one day everything will be better than today. No? At super final is ang pagtatanim po ng kawayan o ng kahit anong puno o ng halaman ay makinig po. Last na to, 2 minutes. Ang pagtatanim po ng puno ay hindi para sa nagtatanim. Umiwanag po kayo. Kasi napaka-noble ang pagtatanim ng puno kasi ang kanyang meaning ay hindi para sa nagtatanim.
ang pagtatanim ng puno na magkakaroon ng lilim pagdating ng panahon ay para sa susunod na generation. Kung malampasan mo ang 10-year-old na puno at buhay ka pa, at doon ka magpahinga sa ilalim ng punong tinanim mo, maswerte ka. Pero tandaan mo, yung punong paborito mo, hindi ikaw ang nagtanim niya. At malamang hindi mo kilala kung sino yan. Totoo? Kaya ibuhos mo ang iyong damdamin, sabi mo sa puno, ay tatanim mo mamaya, naway mabuhay ka. Naway maraming maglandian sa ilalim mo. At naway maraming magsabihan ng pagmamahal sa ilalim mo. No? Naway maraming mag-picnic sa ilalim mo. At sa dilim ng gabi, naway. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you po, Sir Rafa. Alright, so ang next naman po nating mensahe ay manggagaling naman po sa President of the Faculty Federation and the member of the MSc Board of Trustees. Please welcome Sir Stan Malagomnon Jr. Magandang tanghali, bayan. So nagulat ako, bigla may nalapit ni Ma'am. Kaya bakit may napapasok din, ayaw pa nagkasalita? Ano? So, kaya may nagkapagkita lagi kay Ma'am. Pero anyway, the Faculty Association, as I am your representative, always supports programs of our President. Especially this program of Love of Mother's Nature. Nung basta representative ng DNR. Kasi po nung we are implementing si WDS, kami po yung laging nasa pagtatanim din. Pa po si Ma'am Manny noon, ay nagtatanim na kami ng bamboo. Ang panahon pa ni President Malbar, nagtatanim na kami ng bamboo. Kaya lang kinakain ng baka. Kaya sa ilog ng baka, baka feeder. Ito may program ng NSTP. We back forward on during our time. Ano po? Kami pa sumasama din kay Ma'am ng ASE sa mga activities. Kaya po, nasa puso lang natin yung pagmamahal sa kalikasan. Kaya lang po nalulungkot ako kasi po ito sa Whitening Project, sa ano na yung mga puno. Pero siguro, talagang ganyan po. Tayo na yung magtatanim para ma-recover yung mga nawawala. So pagtuloy lamang po. At sana po, lahat tayo ay sabi nga ay yung pagpapahal natin sa pagtatanim para maging mayabong. Kasi po, ang katotohanan yan, marami na po programa ng pagtatanim. Ang problema lang po ay sustainable. Yung masustain yung tinanim natin. So pag dito naman sa atin, dahil tayo may program, dire-diretso. Yung mga ibang agency, katulad nga ng aming grupo ng Night of Columbus, they're also supporting this activity. Kasi po isa sa programa namin ay yung environmental protection. Kaya po kami ay meron yung tree planting. So, sa pamamagitan po nito, ay tayo po ay sana sama-sama na ipagpatuloy yung mga ganitong activity upang ito ay matamasa natin o matamasa ng ating mga anak at mga apo later on. Kasi tayo naman ang taga rito, sasabi nga, ay tayo rin ang mangalaga doon sa ating lugar para pagdating ng panahon ay maging maayos na yung sistema natin. So, siguro ito naman ay sa inyong kalaman na lahat ng mga dumarating ng mga kalamidad ay mga masyadong destructive. Dahil ito ay hindi na tayo nakaprepare for this. So, ang best solution lang ay i-improve natin yung environment para mag-bless yung mga maraming pinamahalagan. So, yun naman po at maligayang araw ng mga puso para bukas. Sa mga my birthday ng faculty ay
happy birthday din po sa inyo lahat. Thank you very much, Sir Stan. And po, so at this point, we'll proceed to the awarding of plaques of recognition and appreciation. We'd like to invite po our dear College President, Dr. Manny, and our Vice Presidents po here in front para po mag-present ng ating mga plaque. Right po, along with the read the contents po, Marinduque State College, Tanza Buang Marinduque confers this plaque of appreciation to for sharing his valuable time and wisdom as resource speaker for the 2020 MSc Love Affair with Mother Nature, held on February 13, 2020 at the MSc Extramural Study Center at Kapayang Mugpong, Marinduque with the theme People and Nature Are Reconnected, signed by Marian P. Katahayman, EDD, SESE, SUC President 3. We presented this plaque of appreciation to Reverend Father Arvin Anthony J. Manga, a priest from the Holy Cross Parish and the Director of the Marinduque Council for Environmental Concerns, represented by Mrs. Elizabeth Mango. Very much po. And now our plaques of recognition. Along with the contents po ulit. Marinduque State College, Buang Marinduque confers this plaque of recognition to for having been an active advocate of relevant programs and activities that promote environmental awareness, protection, and preservation. Given this 13th day of February 2020 at the MSc Extramural Study Center at the Kapayang Mugpong, Marinduque on the occasion of the MSc's annual Love Affair with Mother Nature, signed Marian Simani, EDP, SESE, SUC President 3. We present this plaque of recognition to the Marinduque News Network. We also present this plaque of recognition to the Agria Agricultural System International Inc. The next plaque of recognition is given to the Marinduque Council for Environmental Concerns. And our final plaque of recognition is given to the Provincial Environment and Natural Resources Office, Marinduque. Invite po ulit yung ating they're all the recipients po of the plaques of recognition, our organizations that help promote environmental protection and conservation. Sa Puro Ops. Once again, a round of applause naman po to our organizations committed to protect Mother Earth. So at this point naman po, today is really full of celebration. We
the celebrants po, birthday celebrants for the month of February. When I call your name po, punta po kayo dito sa unahan. Last February 1, a birthday po ni Engineer J. Noel P. Rodil and Mr. Narciso E. Santos. February 2, Mr. Frederick M. Siriaco and Mr. R.J. D. Mutia. February 3, birthday po ni Engineer Nilo M. Bonavent. Last February 4, Miss Maria Clarissa Ocani and Miss Lotto. February 5, Engineer Pablito M. February 6, Mrs. Maribel S. Banges. Last February 7, Sir Alfredo M. Ofrecio III, Engineer Pamela Jane M. Agapay, and Mr. Maribel Glenn A. Canay. February 8 po, birthday po ni Miss Maria Cecilia Victoria Livelo, Miss Cherry Ann M. Nogales, and Miss Katrina D. Evangelista. Again po, dito po sa unahan po yung mga celebrity. Yes, dito po sa unahan. Last February 9 po si Mrs. Marilu M. Reyyo, Engineer Robert N. Lamonte, Mrs. Rubicar L. Victorio. February 11, Mr. Ronald J. Lanon. Ngayon pong araw, February 13, Mr. George M. Mandia, Mr. Reynaldo M. Lingon, Ms. Percy Ordeliano, and Dr. Diomedes Montaron. Tomorrow po, February 14, birthday ni Miss Pamela D. De Chavez, Miss Wilma G. Pastrana. On 15, February 15, Mr. Robito L. Opeña. February 19, Mr. Marvin Plata, and Mr. Cassis M. Nitoral. Yes, alam po pala ang birthday ni Sir. February 20, also, Dr. Diomedes L. Montaron. February 22, Miss May Crescida Malabana. February 25, Dr. Victoriano R. Reyyo. And February 26, Mr. Alex D. Moo. And February 28, Miss Sofia Yvette T. Olivia and Miss Imelda S. Manzo. So again po, iniimbitahan po lahat po